Usapan namin yung aneurysm. Though hindi naman siya kasama, pero ang aneurysm kasi, di ba sabi nga ni sir, masyadong nag-expand yung artery. Tapos, kasi mababa ang collagen. Kasi nga, tensile strength, masyadong expand. Elastic siya. So, walang pumipigil sa kanya. Ngayon, pag atherosclerosis, iba talaga siya sa aneurysm. Bakit? Kasi ang atherosclerosis, ano bang meron sa kanya? Fats, calcium, Plaque formation. Plaque made up of calcium. Plaques, mga fats, mga gano'n. Yeah. So, kasi nga, di ba sabi ni sir, within the endothelium of the blood vessel, may mga LDL receptor. So, possibly, kapag masyadong madami yung LDL sa katawan, kakapit siya doon hanggang sa tabunan siya ng tabunan, magkaroon ng damage, ma-dislodge, tapos mag-bleeding. So, inaharangan nila. So, yung mga fibrotic tissues dyan, compensation yan ng within the body. Kasi, nagawa nila, kino-cover up nila yung blood. O, kino-cover up mo hindi, kunyari kapag na-dislodge siya, kino-cover up nila yung bleeding. Kasi kung nagkaroon ka ng bleeding sa area, or any kind of damage. Diba? Kasi ano yan, tendency, diba? Kakapit lang naman yan. Pero pag na-dislodge, normally naman kasi, may mga maliliit lang naman kasi na mga plaques na dumidikit. Pero hindi naman sila natapos mismo. Kasi nagla-lyse din sila. Ito naman kasi, parang nangyari, diba na-dislodge na kung ano man yung mga namungo sa kanya, then tinatakpan. Pero pwede rin naman, yung sinasabi mo na may kumabit sa kanya na foreign object. So, tendency, try nilang i-protect yung endothelial cells. So, nagkakaroon ng fibrosis, tatakpan, mga platelet aggregations, ganon. Diba? Tapos kapag tuloy-tuloy pa rin yung malfunction na yun, or sabihin natin disorder na yun, kakapal na kakapal siya, hanggang sa lumiit yung blood vessel. Pwede yung mag-cause ng ischemia and then necrosis. Diba? Next. May for... Dinilis kasi doktora may for...